hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Saan nyo kami dadalhin? Pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na. Walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. Yes. 2 weeks after, nang rape ulit. Kayo naman mga magulang kayo, anak kayo ng anak, tapos papalakihin nyo lang din ba sa gulero, papalakihin yung walang ya, putya, wag na lang kayong mag-anak. Di ba? Malaking kagaguhan na yun. Alam na yan ng mga kabataan, lalo-lalo na ngayon, napapanood nila. May mga mag-a-upload, may mga magre-recontent. Pero yung pong Bahay Pag-asa, rehabilitative po yan eh. Yes. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga Yes. preso na binabanggit nyo kanina na kung saan. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Hit DJ! Na-late pa. Di kami natatakot sa katotohanan. Pasok na mga sukay at babalik na ulit ang Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Magpasensya nyo na, meron tayong sipon. Totoo ang laban. Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Yeah! Laging alerto, mapagmatsyag, trutang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, Tunay na balita. walang kinakampihan. Sumasalamin Sa katotohanan lamang, para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan, para sa bayan. Alright, maraming salamat at magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat mga viewers natin ha. Joe Malone TV ha. Syempre shoutout muna natin lahat ng mga members natin dito sa Joe Malone TV. Ganun din pala, bubuksan ko din pala. Oo, bubuksan ko din. Oh, hindi papadaanin natin dito. Yon. Syempre si Ma'am Lorna Tavera, Cesar Puno, Melody Babaran, si Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, si Lorna, Danny Ubado, pati na rin si Manik Sangko, urong ka dito. Dalawa na kasi yung screen natin, medyo umaase-asensya na tayo ng bahagya. Dalawa na yan. Nire-ready ko to para doon sa live natin. Kasi nga, dalawa kailangan na screen. Okay. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin abroad. Paki-double check nung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman, paki-click yung subscribe button. Pati rin yung bell icon. Tapos, i-click nyo sa all para lagi kayong updated sa mga issue ng bayan nating pag-usapan. Bagamat late na, pero bibigyan natin at himahimayin natin to. At gigisahin natin yung mga dapat gisahin. No? Gaya ng itong si Senator Erwin. No? Diba? Grabe. Immediate na nga yung pinapagawa ng reaction ng pinapagawa ng Senator Peter Cayetano Marcoleta na putulin, i-unlink na yung mga GCash app, yung mga e-wallet app. Ang gusto pa nito ni Senator Erwin hanggang linggo. Di ba? Hindi na kailangan ganun. Baka marami na nga nagkakandamata Gusto mo hanggang linggo pa. Nilalamong ka tuloy ng buo dyan. Okay mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa pag-comment nyo dyan sa baba. Paki-double check kung nakasubscribe na rin kayo. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang. Okay? Tapos syempre meron tayong mga backup sa channel dyan. Yung backup natin, may backup din when Tito Joms para doon sa mga podcast na anything under the sun na pinag-uusapan natin. Tapos yung food vlog natin, Tito Jom, Tito ng ina nyo lahat. Paki-subscribe na lang, depende kung saan yung trip niyo. Pagka medyo nahirati na kayo, kaya medyo na-burnout na kayo dito sa politics natin, sa issue ng bayan, huwag kayong mag-alala, punta kayo sa kabila, okay? Eto mga hinanda natin video sa inyo, pag-usapan natin at bigyan natin ng reaction. Maganda ito, promise. Oh, ano nangyayari dito? Okay. Dalawa kasi yung screen The main author of the Juvenile Delinquency Act, Senator Pangilinan.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Today you remind us, if two of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, I am there among them. Mga batang ina, mga nawala ng tirahan, Yan. mga kababayang tinataya ang swerte sa online sugal. Yan! Bet na bet! It's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Alam natin ang diferensya ng joke at di-joke, pero ang galing mo, Vice! Mabuhay ka! Ang bilis na. Ang bilis. Amen. Ang bilis. Ang bilis ng transition. Kala mo may split personality disorder eh, no? Grabe. Ang galing mo rin, Kanina ha? nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Maling impormasyon. Yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila ay menor de edad nung naganap, pero sila ay 16 at 17, sila ay nakakulong ngayon. Yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa pulis, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Saan niyo kami dadalhin? So sinabi daw siya ng pulis na, bakit mo alam? Nagbabasa kami. Those killers were inspired by the law. Iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Yes. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Australia, tama ka, 10 years old. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. Pas? 15 po eh. 15. Yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Meron pa po tayong binasa kanina na gang rape. Mababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. Yes, hindi May naman pumunta sa makukulong eh. akin na isang parent, ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old. After na ma-rape, kinasuhan ay dinala sa korte, walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. Yes. 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood pa ako Grabe, dun. oh. Meron din akong karanasan sa aking programa din. Yung pulis, pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. I am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective. Kasi bakit? She spent all her life in your facility. And why did you release Janice at 16 na pinili niyang boyfriend niya? Bakit hindi niyo siya na-convince na mas pipiliin niya dapat Pamilya. ang pag-aaral niya over sa kanyang boyfriend? At nung release niyo siya doon, bakit andyan din sa law nakalagay na dapat may monitoring kayo? Bakit pinabayaan niyo siya? Nais din po namin na may mabago po sa batas. Yes. From 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Sinasabi ng batas
mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years. Hindi tama pag sinabing kapag minor de edad, dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. Ang kabataan po natin, sa ngayon, nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, Yari na. lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Advance na tayo noon nandun na tayo Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime yung dadalhin sa bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung umiiral na batas na naando doon yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Okay, usapan natin ito. Maganda to. Ako, graduate ako ng Bachelor of Arts, major in Psychology. So mga behavior, hindi lang ng bata. Lahat ng behavior, kung naman, aso, matanda, bata, lahat naman yan may mga behaviors So yun ang pinag-aralan natin. And I also, I have my earned degree at De La Salle University, Master of Science, major in Industrial Organizational Psychology. Earned units, ang naiwan ko na lang comprehension exam at saka thesis. Yung dalawa na lang naiwan ko. Graduate na sana ako. Pero medyo na busy na. Given, okay na yan. Nandiyan na yan. Kung ako ang tatanungin, simulan na natin. Kasi tatanungin ko din naman kayo Kung ano yung reaction nyo rito. Kung ako tatanungin as of today, talagang pabor na pabor ako doon sa sinasabi ni Robin. At finally, meron nakaisip ng ganun na babaan yung juvenile, yung babaan na gawing 10. Diba? Na gawing 10 kasi 15 Gawing 10 yung edad kung saan pwede nang makulong. Wag puro rehab, walang mangyayari dyan. Matatalino na ang mga kabataan ngayon. Alam na nila na hindi sila makakasuhan, hindi sila makakasuhan at hindi sila makukulong. Yung sila sabi nila na pagdating ng right age, right time, tsaka sila huhusgahan. Kung halimbawa 10 years old yun, ang right age is 21. Sabihin na natin, 21, lilitisin. Diyos ko, nakakalimutan na yun. Di ba? Nakakalimutan na nun. Baka nakapag-move on na yung ginawa ng kasamaan. Di ba? Bago pa makamit yung hustisya. Hindi, kailangan medyo mabilis tayo ngayon. Karang kagaya sa Maynila, mabilis yung kilos, mabilis yung pag-implement ng putang ina. Hindi ko maintindihan kung bakit ang bagal ng implementation.
Na para bang ang dami pang pinagdadaanan. Wala naman, hindi ko alam naman yan, yung batas nyo eh. Hindi ko alam kung paano gumawa niyan. Pero putya, bilisan nyo naman. Kayo expert dyan eh. Bakit kailangan nyo pang patagalin? Gawin na natin kaagad, eh, di ba? Yung ginagawa ni, bilisan, gawing 10. Well, si Senator Raffy Tulfo, feeling ko naman, nasa side siya ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla. Pero syempre, gano'n yan eh. Pag may bida, may kontrabida. Pagka merong gusto ka na ginato, yung iba ayaw niya yan. So, ilan yung mga nakikita natin na maayaw dyan. Syempre, nandiyan na si Senrisa, sila kung Laila de Lima, sigurado, tututol yan kasi dating human rights yan eh. Pero syempre, rehabilitation. The point is, babaan yung juvenile law. 10 years old, pwede makulong. Pwede siyang ma-rehab, pero kaya tama na sinasabi ni Senator Robin, pagbayaran na muna, i-prove muna niya kung pwede na siya mapunta sa rehabilitation. Doon sa pagre-rehab sa mga bahay-bahay pag-asa. Ano naman yung center o yung program na tawag nila dyan, pagbayaran muna lang. Kasi kawawa naman yung mga nabiktima eh. Di ba? Yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na hanggang sa pangatlo ng rape pa din. Malaking kagaguhan na yun. Alam na yan ng mga kabataan, lalo-lalo na ngayon, napapanood nila. May mga mag-a-upload, may mga magre-recontent, may gagamitin niya sa pag-content. Mapapanood ng mga kabataan. Uy! Di ba? Sabi nila, hindi matutuloy ito. Alam ko na to. Kunya, igulong man nila yan, matatagalan pa. So, magkakaroon pa sila ng malaking chances na makagawa ng kagaguhan dahil alam nila, hindi naman sila makukulong or marirehab lang sila. Yung sinasabi ni Robin, magkaroon ng detention. Yung detention naman yun, for juvenile, hindi naman yan halo eh. Sa mga sing edad lang nila yan. So sila lang magkakasama doon. At least pinagbabayaran nila. Diba? Kayo naman mga magulang kayo, anak kayo ng anak, tapos papalakihin nyo lang din ba sa gulero, papalakihin yung walang ya. Putya, wag na lang kayong mag-anak. Diba? I'm sorry, pero hindi pwede kasi sugar coating dito sa Pilipinas eh. Hindi pwede sugar coating, kailangan dito real to, kailangan dito murahan, kailangan dito implementation, mabaksik ka. Marami ng politiko, marami ng sumubok na malamya o iba gusto. Kailangan patas tayo, kailangan yung may malasakit tayo, pero may hangganan yun eh. May hangganan yung pagiging mabait. May hangganan yung pagiging soft. Dito, pag gagawa ka ng batas, gagawa ka sa Pilipinas, pasaysayan tayo, real talk talaga to, kailangan matapang ka. Kailangan may bayag ka, in short, na alam mo yung sinasabi mo at kaya mong panindigan. Dahil itong Pilipinas, tutulong gising ka ng mga tao rito pagka may hinang nilalang ka. Abusado na eh. Tingnan mo yung mga nagrarayot sa labas. Daig pa nga yung mga matatanda eh. Di ba? Yung mga nagrarayot, puro kabataan. Paano pag nakatama ng sasakyan? Sorry na lang. Pag nakatama ng ibang tao, sorry na lang. Kasuhan mo, hindi naman makukulong, di ba? Papagalitan lang yung magulang kunyari. Sasabihan lang yung magulang na, hindi nyo kasi pinapalaki yung anak nyo na maayos eh. Masasaktan ba yun sa ganun? Puta, matitigas na mga mukha ng mga yun. Di ba? Hindi na masasaktan sa mga simpleng salitaan lang yun. Dapat yan, parusahan talaga. Pag may nagawa, parusahan. Pag walang ginawa, hindi naman di ba? Mali ay mali. Di ba? Dapat ako tatanungin. Pabor ako dyan sa sinasabi ni Robin Padilla. Kayo mga kayon, ano sa tingin nyo? Paki-comment dyan sa baba kung ano sa COMSEC section natin, kung ano ang opinion nyo dyan sa sinasabi ni Senator Robin Padilla. Nararapat na ba yan ngayong taon o wag na? Di ba? Doon na nakakainis eh. Mayroong mga magagandang idea, magagandang batas. Pero karamihan pa din ayaw ng ganun. Mayayaman kasi itong mga to eh. Di ba? Mayayaman kasi itong mga to na alam nila yung mga anak nila hindi gayang galawin. Lalo na pagka, anak to ni Senator, politiko, wag niyong gagalawin yan. Di ba? Paano naman yung mga may hirap na nabiktima ng mga bata o paano sila magrereklamo bukod sa walang pera? Sorry na lang. Pasensyahan na lang. O na lang, bigay na lang ng danyos, okay na. Di ba? Doon na nakakainis na part, di ba? Paki-comment dyan sa baba, kung ano yung mga opinion nyo dyan. Iisip ko kasi baka
Masakit na yung paa mo. Hindi po. Iniintindi ko rin yun. Baka kasi bata ka pa eh. Nag-i-enjoy po ako. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-anmienda sa RA 9344 Opo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun namang UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquents, yung Riyadh Guidelines, hindi pare-pareho. Sa mga tweet yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Wala yan. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi dito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Pagpalaki na magulang. Yun ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya. Kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal Na krimen. na krimen, o yung tinatawag nating heinous Heinous crime, crime. ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw pa po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang doon eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May diskresyon, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Ang sinasabi po niya kasi ron kailangan makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun At pagkatapos, sige, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na may discretion
O sinabi ng batas, o sige, mandatorily you will be confined at the bahay Pag-asa. Pati nandun eh. Pero yung pong bahay Pag-asa, rehabilitative po yun eh. Hindi Yes. po yung punitive na kagaya po ng mga Yes. preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga Yes. guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagkat kung wala, yung bata, hindi rin may tutuwid yun. Kagaya nga po ni sinasabi kanina, Senator Tulfo, pabalik-balik yun eh. Recidivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po nung example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa na eh. Yes. 10 taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Alam nyo kasi Yun ganito, po, ipapasok ko lang to. Pasok lang natin bago natin ituloy. Ang galing, tama naman, nagigets ko yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta being a psychology graduate. Alam ko. Pero talaga, depende talaga sa approach eh. Kung lawyer kasi, ang approach kasi nila talagang ipagtatanggol nila eh. Di ba nga, ang mga lawyer, ang mga attorney, tagapagtanggol, whether mali man yung ginawa o tama, kasi yun yung trabaho nila. Tagapagtanggol ng kriminal, tagapagtanggol ng nanaapi. Basta ang trabaho nila, babayad sila, di ba? Babayaran sila ng kliyente, ipagtanggol nila para mawalang bisa o yung di mahatulan ng guilty, may kasalanan man siya nagawa o wala. So, yun ang approach ng mga lawyer. Okay? Sa approach ng mga psychologists, gaya na sinasabi nung kumpleto ba, syempre sila yung mag-a-assess sa mga bata, sila yung magbibigay ng recommendation kung pwede na ba itong bata na to base doon sa mga analysis. Kasi may mga report yan mga kayon eh. Nung nag-OJT ako sa clinical setup, may mga approach yan eh. Kami yung gumagawa tapos i-recommenda lang doon, i-recommenda kung okay na ba, base doon sa test, may mga test na ginagawa, base doon sa mga behavior, kung ready na ba siya sa next step o ready na ba siya for rehabilitation, yung ganon. So, kung kumpleto, di ba? Gaya ng sinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Kaya depende sa approach eh. Pero kasi sinasabi kasi ni Senator Robin Padilla, bilang senador, bilang lawmaker, gusto niya ipasa. Kasi nga, wala na eh. Hindi na makahabol yung Pilipinas eh. Parang outdated tayo lagi eh. Yung mga bata, wala nang takot. Hindi na marunong gumalang na nga eh. 'Di ba? Tapos nagkaroon pa ng mga social media platform na kung ano-ano, kung saan pwede kang mag-react, pwede kang makipag-away through keyboard, 'di ba? Yung mga keyboard warrior. In short, umabuso na. Lumagpas na doon sa bakod na dapat lang. Tapos yung mga magulang naman, kaka-cellphone, hindi na madisiplina yung mga bata. Ang tendency, nakakapanood ng mga crime hanggang sa nai-apply nila sa totoong buhay. Maraming factor na pwedeng tignan. Kaya nga sabi nila, mas solid yung foundation ng mga batang 80s. Mas solid yung foundation ng mga batang 90s compared sa mga bata ngayon. Pero syempre, hindi na tayo nabubuhay sa ganun eh. Kahit anong gawin natin, kahit anong nostalgic effect ng gawin natin, yung pakiramdam natin, hindi na natin kayang ibalikan yung foundation ng mga batang 80s eh. Not unless nasa probinsya ka siguro. Yung mga probinsya nga nagiging hybrid na eh. Pero pag dito ka sa Maynila, medyo talagang advanced na talaga to. Talagang hindi makikita mo, hindi na maglalaro yan. Mga nilalaro natin noon, pag gusto mo mag-enjoy, maglaro bilang bata, kailangan mo lumabas ng bahay. Ngayon, ang mga kabataan ngayon, they can enjoy themselves na hindi na lumalabas ng bahay, nasa loob na lang ng bahay. Makakapag-enjoy sila. 'Di ba? May GC, may group chat, may mga games, may mga apps. Ang daming pwede i-consider na factor. Pero nagigets ko yung sinasabi ni Robin, ako pabor talaga ako doon na babaan. Na babaan, tapos magkaroon ng detention, para magkaroon ng takot yung mga kabataan ngayon. Parang sila nga yung mas matapang na kumpara doon sa mga siga-siga ngayon. Yung siga-siga ngayon, nangingilala pa eh.
di ba? Pero yung mga kabataan, hindi na, di ba? Pagpatuloy Yung natin. batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa Discernment. niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinatnan niya at ang epekto sa lipunan, alam niya. Kahit 7 years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin, Mr. Opo. President, Your Honor? Opo. Yan po talaga ang buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng nabanggit ko kanina sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Yun. Dati po kasi may boys town po tayo. Kung Yun, sa naalala Marikina. niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon nandun na tayo Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy. Yan yung sinasabi ni Robin kanina. Hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi pwede Hindi magtanong ko pwedeng tanungin. Underage Hindi ko pwedeng kausapin, hindi ko pwedeng wala ho Videohan, talaga. wala. Hindi daw pwede kasi underage Underage, sila. oo. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patrol, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, Ay minor de edad. tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa Malambot man lang ng youth detention center na maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala no na hindi dapat kasama ang matanda. Hindi naman talaga. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention Yun. center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapy. Yung rehabilitation kasi, program na siya Pwede siyang maging program nung pagsasuffer nung taong yun Halimbawa, bata man regardless kung anong age. Sabihin natin bata o nakulong, pinagdudusahan yung kasalanan niya, nakagawa siya di ba? Kalokohan ngayon kasi sasabihin na hindi alam ng bata, matalino na mga bata ngayon. Di ba? Matalino na mga bata ngayon. Dapat alam niya na kung bakit siya nakulong kasi may nagawa siyang heinous crime. At kailangan niyang pagbayaran yun. Kung gusto niya mapunta sa program na rehabilitation, psychologist na ang mga bahala, mga child psychologist na ang bahala doon sa mga behavior na ipapakita. Parang ano lang din yun mas magaang na, parang parol, pero mas magaang lang doon kaysa nasa detention sila. Mapupunta na sila sa rehabilitation program kung saan pwede na silang, siguro mas lighter na yung behavior nila kumpara noon. Pero di ba, tama naman detention para sa mga bata. Hindi naman kasama mga matatanda dyan Para sa mga bata, yun ang kailangan mangyari. Ang tanong, tandaan nyo yung date na yan, August 13. Tingnan natin hanggang kailan yan. Yan naman papasok yung implementation. Yung gaya din na sinasabi ni Robin. Bakit? Di ba? Bakit sa ibang bansa, pagka merong konkretong batas, napapatupad ka agad nila. Bakit naman dito? Parang matagal. Di ba? Hindi ako nasa tamang pwesto para sagutin kasi hindi naman tayo lawyer, hindi naman tayo lawmaker.
Pero sana, doon sa part na yun, sana bilisan nila. Diba, mga kayon? Kasi talagang, mabilis. Pag-uusapan, may mga reading, may mga sesyon. Pero dapat, mas mabilis din para maisatuparan na ng yung mga kabataan na matitigas ang ulo, matuto na ngayon. Hindi pa sa susunod na taon pa yan, sa halalan pa yan, magiging busy na naman, hanggang sa makakalimutan na naman. Di ba? Ewan ko ba, nakakapagod din sa Pilipinas. Okay mga kayon, issue ng bayan nating pag-usapan. Maraming salamat sa panonood.